So magandang gabi mga kababayan. Ito ang isang kwento na kumabibi sa kasaysayan, kultura at ang malalim na ugnayan ng kalikasan mula sa rurok ng Mount Apo hanggang sa baybayin ng Digos. Ang alamat ni Apo Sandawa mula langit paibaba sa dagat. Sa pinakamataas na dambana ng Mindanao, kung saan ang ulap ay tila humahalik sa lupa, nananahan ang espiritu ni Apo Sandawa. Hindi lumang siya isang bundok, siya ang apo o ang pinakapinuno ng lahat ayon sa paniniwala ng mga katutubong Bagubo, Tagabawa. Ang Mount Apo ang trono ng dakilang lumikha at huling hantungan ng mga banal na kaluluwa. Ang rurok ang trono ng sulpur at apoy. Daan sa tuktok ng Mount Apo, ang hangin ay amoy asupre, isang paalala na ang higanting ito ay may buhay na apoy sa kanyang kalooban. Si Apo Sandawa ay isang nakamasid sa buong kapuluan mula sa kanyang mga mata. Ang bawat patak ng hamog at umaga ay nagiging simula ng maliit na sapa at ang mga kristal na tubig na ito ay dumadaloy pababa, dala ang basbas ng kagubatan at ang lamig ng langit. Ang pababa sa mga yakap ng kasaysayan, habang bumaba ang tubig mula sa rurok, binibaybay nito ang matayog na puno ng larawan at ang mga makulay na waling-waling. Dito sa mga dalisdis na ito ay nagsimula ang kabasnan ng mga katutubo. Ang bawat hakbang pababa ay palipas ng panahon. Ang karagatan ng Digos mula sa masukal na gubat, ang lupain ay dahan-dahang bumabak bukas sa isang malawak at matapang kapatagan. Ang Digos na nagmula sa salitang Bagubo na padigos, maligo, ay maging sinso ng kalakalan. Ito ang lugar kung saan ang mga tao mula sa bundok ay nakipagpalitan ng kanilang ani sa mga taga-patag. Ang lupang ito ay pinataba ng mga abo bulkan ni Apo Sandawa, kaya naman naging masagana ang mga taniman ng saging, niyog at palay. Ang pagtatapos sa karagatan ng Dawis, ang huling yugto ng paglalakbay ni Apo Sandawa, ay matatagpuan sa Dawis, isang sikat na baybayin sa Digos City. Dito ang malamig tubig na nagmula sa rurok ng bundok ay tuluyang umahalo sa maalat, malawak na asul na gulbo sa Davao. Dito nagtatagpo ang dalawang mundo, ang bundok, simbolo ng karagatan, at espiritualidad, ang dagat, simbolo ng pagkonekta sa ibang kultura at ang walang hanggang pagkataon sa dalampasigan ng Dawis. Habang pinagmasdan mo ang
pag, paglubog ng araw, makita mo sa likod ang anino ni Apo Sandawa na tayog, tahimik at talagang may mapagkalinga mula sa pinakamataas na ulap hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Ang espiritu ni Sandawa ay ang nagbubuklod sa mga tao ng Digus. Mensahe, ang kwento ni Apo Sandawa ay hindi lamang tungkol sa hegrapiya, ito ay tungkol sa pangalan sa ating pinagmulan at ang pangalaga sa baybaying dumaloy mula sa bundok hanggang sa ating mga karagatan. Gusto mo bang gawan natin ng isang tula o mas detalyadong kasaysayan tungkol sa kung paano nakuha ng Digus ang pangalan nito? So yun, hanggang dito na lamang. Thank you for watching. God bless all at mabuhay tayong lahat. Alright guys, so hanggang dito lamang. Thank you for watching. God bless all at mabuhay tayong lahat.